Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalatayang Katotohanan. Meron lang akong kakantahin dito na isang song. I think this was from the late 1970s or early 80s. I Just Came to Praise the Lord, originally sung by the Imperials, yung band na Christian band. Iibahin ko lang ng konti yung hindi ko masyadong familiar, but because I just came to praise the Lord, I was born to praise the Lord also. And we also came here into this world to praise the Lord. I'm gonna sing this with my own version. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His name. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. Oh, He came into my heart to show me a better way. He said He'd never depart, and that is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise Your name. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. Oh, He came into my heart to show me a better way. He said He'd never depart, and that is what I say. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. Oh, He came into my heart to show me a better way. He said He'd never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord, my Jesus. I just came to praise the Lord, oh Holy One. I just came to praise the Lord.
came into my life one very special day. Oh, He came into my heart to show me a better way. He said He'll never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. Oh, He came into my heart to show me a better way. He said He'll never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Kung ngayon nyo lang narinig yung song na yan, ay dapat nare-revive yung song na yan, no, na ano, yung nare-remix o siguro someday makikita to halimbawa ng ibang mga Christian gospel music band na ganyan. Makikita, ano nila. Maganda to song na to. Hindi ko na tinuloy kasi meron tinatawag na ano to, yung parang spoken words. Babasahin ko na lang. Ang sabi ng sumulat, yung The Imperials, ang sabi niya, yung spoken words. And that's the reason why we sing to give praise and glory to Jesus Christ. And this song was written specially to lead us and lead you into praise. The Bible says that He inhabits the praises of His people. And if you're one of His, you won't mind singing this along with us. Maganda tong song na to na you know, pwedeng gawing mellow, pwedeng gawing parang a little bit fast yung upbeat. Anyway, Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Kamusta na kayong lahat dyan? At malapit na po ang New Year at iba't ibang pangyayari sa kapanahunan. Paano natin malilimutan ng masaklap, mahabding pangyayari sa mga nakalipas na araw at panahon at tutungtong na tayo ngayon sa 2026. At ano pa kaya ang maaring naghihintay sa atin? No one knows. No one knows. Subalit, tandaan natin na merong magandang plano ang Diyos para sa atin because He is the God of the future, God of the past. He's the same yesterday, today, now and today and forever. Ang Panginoon yun.
merong merong mga tao na sinasabi nila na parang mahirap paniwalaan ng Kristo ninyo sapagkat hindi naman yun ang sinasabi ng religion namin. At sinasabi ng marami na nabasa ko na ang Biblia. Well, kung totoo nila sinasabing nabasa ang Biblia, ang tanong ay naunawa ba nila ang Biblia? Napag-alaman ba nila ang ibig sabihin ng Biblia? 100% na kapag ang isang tao, he searched and clearly opened his mind, he searched the scripture, the Bible, he will be converted to Jesus Christ. Tandaan niyo yan. Kasi sinabi ni Jesus Christ sinabi ng salita ng Diyos na ang kanyang salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Hindi na lang ito basta na ang salita ng Diyos ay nawala. Ibig sabihin na nasalita ng isang tao, subalit baliwala sa kanya. Hindi ho ganun eh. Sapagkat ang sabi ng Biblia na ang salita niya, kaya makikita natin dito, babasahin ko lang ho sa Biblia sa pamamagitan ng itatype ko lang ho rito muna sa computer. Medyo mabagal ho yung aking computer. Kaya dito, basahin natin exactly yung sinabi ng Panginoon na yun, ng Biblia. Etong kagandahan no ng may app ka, Bible app. Tulad nito, yung luma akong computer, kinonvert ko siya sa mayroong Bible app. Kaya, ito yung Chrome. Nabili ko lang yata ito yung eBay dito sa Amerika. Nung sikat na sikat pang eBay, nabili ko lang yata ng $50 to. At slightly used. Nung pagbukas ko, medyo bago pa nga. Chrome. Luma, pero yung app, pwede kong makip dito. So, sabi rito, nang sinasabi ko sa inyo, nang salita ng Diyos ay hindi babalik yan nang walang nangyari o walang kabulan. Sabi sa Isaiah chapter 55 verse 11, New King James Version, ang favorite na version ko. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Kita ninyo? Ang isang tao, kasi marami ng atheists, yung mga scientists na atheists, after they read the Bible, the whole context, kasi hinahanap nila yung especially yung mga nag-search kung meron nga bang mga evidence. And some of the scientists na atheists, hindi naniwalang may Diyos, they look at the Bible, ginagawa nilang reference kung totoo nga ito na merong city of David. And then they keep on searching it. At yung iba, yung mga testimony ng iba, and they keep searching it. And then, after that, they are reading the Bible, nababasa na nila, they dig deeper sa Bible, hindi yung mga paleontologists they dig deeper sa Bible, and then, nalaman nila, yung sinasabi ng Biblia, and then when they discovered yung mga artifacts, na-realize nila, the Bible, yung sinasabi ng Bible, ay totoo, is true. All of those evidence, yung mga artifacts, nakita nila. And then most of them, na-convert sila kay Jesus Christ. Kasi sa Bible, naging mananampalataya sila. So, isa yun. Nang salita ng Diyos, ay babalik yan ng merong kabuluhan sa Diyos. Halimbawa, ako bilang isang simpleng tao lang na nangangaral dito sa YouTube. By the way, meron din akong Facebook.
Pero wala naman ako mga friends noon. Kung hanapin nyo, Bro Joe o Brother Joe. Matatype nyo. Tapos meron ako isang page doon na hindi pa man masyadong hindi ko pa masyadong nalalagyan ng yung ibang preaching ko dito nilalagay ko doon sa Facebook. Just in case na makita ng mga tao. Because I'm not after for anything or money or fame or millions of followers. Sabi ko nga sa Panginoon, one people or one believer o YouTuber na nakikinig sa akin, na-convert sila sa iyo, Panginoon, isulat na ang kanilang pangalan sa langit, kahit isang tao lang, kahit isa't kalahati lang siya, kahit hindi siya matangkad na tao, kahit midget pa siya, kahit unano pa siya, na-convert siya, ang kanyang kaluluwa ay pinagkatiwala sa iyo, Panginoon, I'm so glad. Ako'y mapayapa na ron. I don't need millions of people to follow me, to believe in what I said. I want even one person lang na to follow you and believe to your words. Although hindi sa akin. Kahit hindi sila sumunod sa akin. Kahit ilang pirasong tao lang. You don't need to follow me. You don't need to follow me na everywhere I go. Follow Christ. Tinuturo ko lang kayo sa Panginoon. Kasi there will come a time na lahat tayo rito, we will not be around in this planet Earth. Mawawala tayo rito. Marami sa atin dito, merong mauuna, mamatay. At ayun ang katotohanan yan, hindi ako nananakot at hindi ako natatakot mamatay at hindi ako natatakot mawala sa mundo. Tandaan ninyo, tulad ng isang sanggol na ipinanganak, bakit yung mga sanggol na bagong silang sa mundo umiiyak? Kinakailangan umiyak sila, di ba? Para yung heart nila mag-function, tsaka brain nila magkaroon ng dugo. Pero anong dahilan nun? May instinct ang mga sanggol. Nawala na sila ng tinatawag na comfort zone. Ano yung comfort zone nila? Placenta. Yung tiyan ng ina nila na merong tubig, na lumalangoy-langoy sila dati doon, na tahimik sila. Conscious sila, tandaan ninyo. Sa paligid nila, conscious sila. Ibig sabihin, kaya yung mga sanggol, di ba, pag kinakausap yung mga nanay na buntis, yung sanggol sumisipa. Di ba? Minsan tatapat ng tatay niya yung mukha doon sa tiyan ng asawa niyang buntis. Ay, ang pogi-pogi ng ko siguro, pogi-pogi. Ang gagawin, biglang yung tiyan, di ba? Yung pala, yung kamay pala ng sanggol, sinusuntok na yung tiyan. Hindi. Ayoko maging kamukha mo. Paano nalaman kaya ng sanggol yun? Biro ko lang ho yun. Baka kasi gano'n ang mangyari na, hindi, tatadyakan. Merong mga tao na ang salita ng Diyos sa kanila, sa ngayon hindi pa tinatanggap. Sa ngayon, they keep it as a reservation. Just a reservation lang. Just in case na pumalpak sila sa mga plano nila sa buhay, di ba? Hindi ko kayo hahatulan doon. Hindi ko kayo hahadlangan. May mga tao kasi na ang ginagawa nila ay saka na yung Bible. Saka na yan. Busy ako sa So, tayong mga tao, meron tayong tinatawag na 24 hours a day. Hindi ho ba? Pag nagtatrabaho ka, meron kang 8 hours sa pagtatrabaho. Pagkatapos, matutulog ka, meron kang 8 hours na tulog. So, ilan na yung sa'yo? 16 hours. So, may natitira pa. Sa 24 hours, may natitira pa. Yung matitira mo, 16, 17, 18, 19, 20, yung 4 na oras, minsan saan yung ginagawa yon? Sa panonood ng TV, movie, yung internet, 4 hours, minsan sa games. So makikita ninyo ron na naka-20 na, kung 8, 8, 16, tapos another 4 hours doon. Tapos saan yung gugugulin ngayon yung another hours na natitira?
sa mga oras na yon, yung last 4 hours nyo. Nandyan yung ubusin nyo sa pakikipag-usap sa mga kakilala ninyo. O kaya, mamamasyal kayo ng isang oras. Let's say, sa Pilipinas. Magta-travel kayo, pupunta kayo sa mall. May ista kayo sa traffic, 1.5 hours traffic. So, pagpunta nyo sa mall, iikot-ikot lang kayo ron, papalipas ng oras, magpapalamig, nakaka-2 oras na kayo. Tapos another traffic. Let's say, naubos nyo lang ho doon, yung another 4 hours. Naubos nyo. So, pagbalik nyo sa bahay, iikot na naman yung mundo ninyo, yung calendar, yung oras ninyo. So, makikita nyo, 8 hours kayo nagtatrabaho ka, o kaya kung estudyante ka. Pagkatapos 8 hours ka matutulog, minsan lampas pa. Minsan bawas yung tulog, mas maraming puyat. Mas maraming social media, I mean. So, makikita natin dito. Tama nga sila, sabi, wala akong time, Panginoon. Wala akong time na mag-Bible, manalangin sa'yo, o wala akong time na kilalanin ka. 24 hours yun, ha? Walang time. Naniniwala ako dun, eh. Maraming taong ganun, walang time. Kaya sa susunod na lang yung Bible. Sasabihin ng Diyos sa inyo, okay. Walang time. Sige. So, gagawin mo ngayon lahat yun. Kasi ang Diyos na pinangangaral ko ay hindi diktador, hindi nananakot, hindi siya yung na kapag hindi nyo siya sinunod ay tatamaan kayo ng kidlat o babatuhin kayo ng kaldero o tsinelas tulad ng mga tatay at nanay ninyo, di ba, pag hindi nyo sinunod. Babato na lang yung hanger. O kaya papaluin kayo ng hanger, babatukan kayo ng hanger. O kung hindi ka susunod, Ang Diyos ng Biblia ho na pinangangaral ko, ang Diyos na nakilala ko, ay hindi ho ganun. Siya po ay nakaupo sa kanyang maluwalhating trono doon sa kalangitan at tayo na pagmamasdan. Maaring nasasabi ninyo na wala kayong time para sa kanya, di ba? Kahit 10 minutes lang, hindi na ibibigay ng tao, 10 minuto lang na manalangin ka o magpuri ka sa Diyos, magpasalamat ka. Mukhang hindi nangyayari yun. Maaring sasabihin ng Diyos, okay, kung ayaw mo ng 10 minutes, about 5 minutes. Yung 5 minutes na yun, anong gagawin mo? Mas gusto nyo pa na, halimbawa may cellphone kayo. Eto. Mas gusto nyo pa mag-scroll na ganon, Facebook, TikTok, tingnan natin kung may mga nag-like sa ganon. Halimbawa, Brother Joe, tingnan natin kung may mga nag-follow sa'yo doon sa YouTube. Tinitignan ko, wala Wala. Pagkatapos, tapos na ako nun. Hindi ko nga tinitignan kung ilan na yung nakikinig sa akin o Kasi, bastang nasabi ko na. So, sa mga tao sa atin, ganon. Na, ang ginagawa natin ay yung example, 5 minutes lang na para sa Panginoon alalahanin mo siya ay ibinibigay natin sa iba. Halimbawa, 5 minutes. Doon ka sa salamin, talagang pinagaganda mo yung buhok mo, talagang yung mukha mo, talagang pinapuputi mong ganon. Feeling, yung feeling artistahin na. Tapos yung ibang lalaki, di ba? Sasampal-sampalin pa mukha. Pogi ka na. Minsan, more than 5 minutes. Kahit yung pagkikilay nga di ba? Kaya nga sabi nga, di ba, magbiro ka na sa lasing, sa bagong gising, wag lang sa babaeng nagkikilay. Yung galawin mo yun dito, nagkikilay, di haba yung ginuguhit niya. So makikita natin, wala talagang time ang mga tao sa Diyos. Wala ho. Kahit ito ngayon, napadaan kayo sa YouTube, nakita ninyo, nung narinig nila, sinabi ko, Panginoon, Book of Luke, chapter ganito, ay, i-scan na yan. Walang time, di ba? Aminin natin ang totoo. Ganyan ang marami sa inyo.
Walang time. Wala akong time pakinggan yan. Kahit 1 minuto lang, sasabihin ng Diyos sa atin. Kasi yung panalangin, halimbawa, yung tinuro sa atin ng Panginoon, Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Baka less than 1 minute lang yun eh. Less than a minute lang yun eh. Matatapos mo na yun eh. Yung Ama namin. It's a biblical one. Kahit i-recite nyo yun, ulitin nyo yun at i-revise nyo ng konti para pattern lang yun kung paano kayo manalangin eh. Hindi naman necessary na yun ang susundin ninyo na may memorize ninyo, kundi pattern lang yun kung anong-anong hakbang, outline, naka-outline na. Tinuro ng Panginoon. So, less than a minute lang yun. Kahit kanino nyo itanong. Kahit kaninong preacher, pare, pastor, less than a minute, tapos yun. Nandun na lahat ng context na sinasabi ninyo. So, how about bago matulog? Kahit man lang 30 seconds, meron pa kaya na magsasabi? Bihira na nagsasabi na, Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this day. Amen. Bihira na ganun. Kasi makikita ninyo, sa mga social media ngayon, imbis na nananalangin sila sa Panginoon, sa mga pagkain nila, ang ginagawa, sine-selfie. Nakaganon. Tapos ganun pa. Wala na tayo nakikitang family na nananalangin sa pagkain. Sa halip lahat ay may hawak na cellphone, di ba? Ma, ano ulam? Ma, 40 anyos na ha. 45 anyos na, minsan 50 anyos. Nay, ano ulam? Pinga rito, dala nyo na lang ako rito. Ang tanda na, nakatira pa sa bahay ng nanay niya. Para siyang bunso. So, ganun ang nangyayari. Kaya nga, sa aking sinasabi rito sa YouTube ay halos ginagaangan ko nga lang yung context yung mga konteksto yung sinasabi ko eh. Pinipilit kong sa Tagalog talaga na sasabihin yung mga bagay na yun na mababaw sa Tagalog. Kasi iba't iba tayo ng dialects natin. Diba merong sasabi, Hey, Brother Joe, meron ka bang sa social media, Facebook? Ha? Facebook. Ano yun? Facebook. Yung maglalagay ka ng picture, lagay mo sa loob. Yung yung Bisaya siya. Ano yun? Facebook. Hindi mo alam yun, ikaw lang yata walang Facebook. Ano yun? Padaliin ko na lang sa'yo. Ipbe. Ha? Lalong hindi naintindihan ngayon. Ipbe. Facebook, ipbe, wala ka. Makaluma ka pala Brother Joe Anong ibig mo sabihin? Yung Facebook o ipbe, pag-aari ni Zuckerberg. Zuckerberg pala yun. Yun ba? Wala ako nun Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang dialect natin, minsan pag narinig natin sa iba, sinabi, hindi natin maintindihan. Pumunta kayo sa Bicol, yung lasing sa kanila, pag tinranslate sa Tagalog, Maynila, bastos na salita. Sa Kapampangan naman, halimbawa, yung itlog sa kanila, sa atin sa Tagalog, yung sa taga-Bulacan, yung mga Bulakenyo dyan, yung mga taga-Bulacan, yung mahabang tulay doon sa Bulacan, yung Pampanga Road ba yun? Yung river doon na tatawid sa Di ba mahabang tulay yun? Dati kasi, nung bata pa ako dyan, may motorsiklo ako. From Parañaque, nagpupunta ako doon hanggang Pampanga ron, hanggang sa Angeles. Alam mo, hindi pa masyado ang motorsiklo noon.
yung motorcycle na mga motorsiklo. Nagulat ako nung umuwi ako ng Pilipinas nung year 2000, last year lang, at saka nung 2010 ba yon nung umuwi ako. Sabi ko, ang dami ng motorsiklo, pati bangketa. Dati-dati wala itong masyado Ako lang yung nagmumotor sa amin doon sa isang subdivision namin doon. Ako lang mahilig sa motor. Sila nakakotse, ako motor. So nakita ko pagbabago. Ngayon, ang nangyayari ngayon ay parang common ng motorsiklo kaya wala nang sumusunod sa batas trapiko kasi marami sa kanila. Dahil marami nakikita nagmumotor, hindi na ngayon nag-iingat. Kaya pag na-aksidente sila, wala, kawawa sila. Yung pamilya nila may iwan nila lalo. So, sa Bulacan, Itlog, pagdating doon sa tulay doon, papunta ng Pampanga, Ebo na. Sa tagal ba naman ng biyahe? Napisa na yung Ebo na. So, may mga dialects sa ibang pandinig ay hindi maganda. Subalit kapag binanggit naman ito ng hindi, halimbawa, Bisayan speaker, katulad ko, ay ang iisipin ng maraming tao nakakapakinig sa akin, ay ako'y nangiinsulto sa kanila. Ako'y niloloko ko sila dahil nagsalita ako ng salitang dialektong Bisaya, subalit hindi naman pala ako Bisaya, ay sasabihin nila, niloloko mo lang kami. Alam niyo sa Biblia, ganun. When you preach the Bible, when you preach the Word of God, at yung mga tao na yon, meron silang pinaniniwalang ibang religion. And when you preach the Word of God to them, they will think na ikaw ay nangaasar sa kanila. Hindi ka ngayon tatanggapin at maaaring kayo tawanan o ikaw ay saktan, magalit sila. Ganun ang ibig ko sabihin. Ngayon, anong focus dito? Is it the dialect? Yung tinatawag na accent ng isang tao ang makaka-hurt sa inyo? Dahil nagsasalita siya, halimbawa, ng lengguwahe na yon na hindi niya naman native tongue o language, ay kapag sinalita at hindi tumama yung pagkakabanggit, magagalit na bang tao? Maraming ganyan, nagagalit kasi niloloko. Kala nila niloloko sila at nagsasalita kasi hindi nga sila, halimbawa, Bisayan speaker. The same one in the Bible. Kapag ang Biblia, ang isang tao mayroong paniniwala sa ibang Diyos at sinabi mong katotohanan ng salita ng Diyos sa kanila, either sila ay magalit sa iyo, tawanan ka, alipustain ka, dahil you're talking about different language o different God kaysa sa nakigis na nila. Para sa akin, I don't care. Kahit tawanan ako. Hindi ako magagalit. Kasi kung ikaw may tunay ka na pananampalatay sa buhay mo, na ang pagkakilala mo kay Jesus Christ ay malalim na malalim at ang foundation ay nakaabot sa pinakailalim ng batuhan ng lupa, sa bato mismo, ay hindi ka mayayanig. Kaya sa mga tao na papasok na ito, either ikaw ay maging balat sibuyas pa rin o matatag na pundasyon o pilar ng bahay, hindi ka mayayanig kahit may bagyo at lindol na dumating. Pero kung ikaw ay balat sibuyas pa lang, baby ka pa lang, kumbaga sanggol pa rin, puro milk ang iniinom mo. Puro milk and puro yung mga mabababaw o malalambot na mensahe ng salita ng Diyos, ay hindi kayo magkakaroon ng paglago o tatangkad o magkakaroon ng built sa body ninyo o mga muscle. Kailangan natin ay umusad tayo. Yung sinasabi ko ay pauna pa lang. Colossians chapter 1 verse 15, sabi rito, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ang sabi naman ng Hebrew chapter 1 verse 3, course
cross verse, Hebrew 1:3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. Dito naman sa binasa natin na to na Colossian, ang ini-imply dito, at maraming beses na redundant, inulit ng mga alagad, even the Old Testament, ay, ang sabi rito sa Colossians chapter 1 verse 15 na binasa natin, si Jesus Christ ay image of the invisible God. Is there a God? Yes. Can we see God? No, because He is invisible. Yung mata natin na ito ay cannot see the unseen God except either when you die and face God doon sa judgment seat of Christ or sa final judgment also, you will see God. But habang tayo nasa mundo, no, we cannot see God because He is invisible God. Unless God open up your eyes and see the invisible things about heavens. Tulad ng nakikita ng mga alagad noon ng mga Hebrew people noon, they only saw the glory of God. Not the actual na nature ng Diyos na nakikita o makikita, only the glory of God. Just like a reflection. Just like a reflection. Halimbawa, yung liwanag ng moon, ng buwan. Alam nyo ba kaya maliwanag ang buwan sa dilim sa ating gabi? Ay dahil yan ay sinag ng araw na tumatama sa buwan. At nakikita ngayon natin, pumupunta sa ating earth, yung liwanag ng buwan. At hindi namamalaya ng mga tao, yung liwanag ng buwan na yon, kahit madilim na, ay liwanag ng solar, ng araw. Hindi natin matititigan yung araw. Tandaan ninyo, maliban na lang meron kang specialized glasses na titingin kasi masisira yung mata mo sa sinag ng araw. You cannot see yung bright light ng araw na yon. Kasi ang araw, hindi kulay pula, hindi kulay asul, kundi bright light ang makikita nyo sa tunay na araw na ginagamitan ng maraming telescope tsaka mga filter para makita ng mga scientists. At yung liwanag na tumatama sa buwan, that's the image of the sun na tumatama doon, yung liwanag. At nakikita natin yung buwan, yung liwanag ng buwan. The same dito na sinabi na yung glory ng Diyos, the actual glory, ay yung pinakaluwalhati mismo ay hindi makikita ng mata ng tao. Kasi sabi na nga ni Moses ang sinabi niya na Lord, ang sabi rito, sinabi niya na show me your glory. Kung matatandaan nyo na nandun siya sa... Tingnan natin ngayon sa pagkakasabi niya. Sabi niya rito sa Show Me Your Glory. Ito, sa Exodus 33:18.
And sabi, sa verse 18, and he said, Exodus 33:18, and he said, Moses said to God, please show me your glory. Then God said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, verse 20, you cannot see my face, for no man shall see me and live. Makikita mo, Moses, ang tinatawag na luwalhati, yung kanyang karakter ng Diyos, yung compassion, dadaan ng Panginoon o ang Lord sa kanya, tatakpan yung mukha niya ng kamay ng Panginoon. Isipin nyo gano'ng kalaki yung kamay ng Panginoon, tatakpan si Moses para hindi niya makita yung mukha ng Diyos sapagkat sabi, you cannot see my face, verse 20, sa Exodus 33, but he said, you cannot see my face, for no man shall see me and live. Wala pang sino mang tao nakakakita sa akin at nabuhay at mabubuhay sapagkat God is a holy God. Yung light ng Diyos ay walang makatatagal kahit sino mang tao nila lang, kahit mga animals nga. Kaya nga sabi kay Moses, wag mo nga yan umakit ang mga animals, itaboy mo bago siya magpakita doon sa mga ulap. Yung absolute glory ng Diyos, no one can see. At walang sino man makakakita pa. Only those believers na kapag sila ay nakarating na sa kalangitan, kinuha na ng Panginoon, end of times na, at ang sabi ng Panginoon sa Kristo na makikita ng mga mananampalataya niya, yung luwalhati ng Panginoon sa Kristo, yung glory niya, sabi. Kaya sinabi niya sa mga alagad, and I will tell you about the Father. Kasi sinasabi nila na, Lord, the same kay Moses, show us the Father so that our, yung galak namin ay maging kumpleto na. Di ba sinabi ng Panginoon na wala ka pa bang, hindi mo ba alam, sabi nila kina Philip, hindi nyo ba alam na ang nakakita sa akin ay nakakita na sama? Let's check that another verse. Eto, dito sa John 14 verse 8, Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Jesus said to him, verse 9, have I been with you so long, and yet you have not known me? Philip, he who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father? Jesus Christ didn't say, I am the Father. He didn't say that. He said, do you not believe that I am in the Father? Example, Jesus, the Father, I am in the Father. Ang sabi niya rito, and the Father is in me. Kita niyo? And the Father is in me. The words that I speak to you, I do not speak on my own authority. But the Father who dwells in me does the work. Believe me that I am in the Father. Believe me, sabi ng verse 11, ng John 14, verse 11, believe me, example, Jesus, believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Equality, makikita natin. Or else, believe me for the sake of the words themselves. Kaya yung teaching ng Panginoon, yung gospel niya, let's say, sabihin natin, doctrine ng Panginoon, ay from God the Father. Sapagkat yung sinalita ng God the Father about Christ
ay from our Lord Jesus Christ naman. Kaya ganun tinawag ng God the Father si Jesus Christ na God, tinawag niya. Ang sabi rito, sa Psalms 110 verse 1, the Lord said to my Lord, narinig ni King David, the Lord said, the Lord said to my Lord. How many Lord? Bilangin natin, 1, 2. The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Ganito yung sinasabi ni Jesus Christ, sabi in the Father, and the Father is in me. Ito si Jesus Christ is in me. Why? And by the way, so 2 Corinthians chapter 3 verse 17, the Holy Spirit also called Lord. Now, sabi sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Jesus said na ipadadala niya ang comforter na magko-comfort sa inyo. Ang sino mang lumapastangan sa Kanya ay walang kapatawaran ng kasalanan. Dahil ang Holy Spirit, ang siyang tinatawag na pinaka-period o tuldok ng existence ng Diyos. Because the Father, the Son, and the Holy Spirit ay three persons of one God na sinasabi natin kanina, even the Father is in Christ, and Christ is in the Father, even the Holy Spirit ay nanggaling sa Ama at nanggaling sa Panginoon Kristo, nandito na nagkalat sa Bible sa New Testament, also even the Old Testament. Ang sabi nga, you believe that there is one God? Sinasabi ng iba nga basta kami ang paniniwala namin ay iisa lamang ang Diyos, hindi tatlo. Hindi kami naniniwala sa Anak at sa Espiritu Santo. Sinasabi nila yon. Yung mga kumakaila sa Diyos, sa tunay na Diyos, ang Diyos lang daw nila, yung Diyos. Siyang pinakamataas. Wait a second. Your God is not the same Father in the Bible or the Father of our Lord Jesus Christ in the Bible. Tingnan natin dito. Ang sabi rito, you believe dito, if we believe that there is only one God, at yung sinasabi ng mga tao na naniniwala sila sa isang Diyos, pero sino yon? Sasabihin nila, yung Ama lang. O tingnan natin dito. Eto. Sa James chapter 1, sa verse 5, if any of you lacks wisdom, inuna niya muna to So knowing God, o yung tunay na paniniwala o pagkakilala sa Diyos, kaalaman sa Diyos, is a wisdom from above. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Yung mga tao na wala pang tinatawag na pagkakakilala sa Diyos ng tunay, tingnan natin dito sa mga sumunod na sinabi niya.
Sabi rito ni James, you believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. Hanapin natin kung gusto yung kasunod nito. Yung gustong, kung malaman yung kasunod nito. Eto. Ulitin ko. Dito sa James chapter 2, yung binasa natin sa James 1, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Kasi yung wisdom ng Diyos ay itong magbubukas sa inyo sa tinatawag na key of knowledge doon sa kingdom of heaven ng Panginoon. Sa James chapter 2, sa verse 19, you believe that there is one God. Ito sinabi niya, you believe that there is one God. One God. One God. Pinatutungkulan niya yung mga Jew, mga Hudyo, kasi sa buong paligid nila ay polytheism ang paniniwala. Monotheistic belief, there is only one God. Sabi ni James, na isang Christian Jew, si James, this is the brother of Jesus. Anak talaga ni Mary at ni Joseph to si James. Ang sabi niya, you believe that there is one God, you do well. Ito yung but Ito yung kasunod You do well. Mabuti sa'yo, sabi. But even the demons believe and tremble. Kaya makikita natin, yung nagsasabi na naniniwala sila sa isang Diyos lang, yung Ama lang, believe pala ng mga demons yun It's a doctrine of the devil. You do well. Even the demons believe and tremble sa paniniwalang that there is only one God at yung God na yun, yung Father lang. Hindi gano'n ang Father. Hindi niya sinabi na wala siyang kasama, walang God the Son and God the Holy Spirit. Makikita natin sa binasa natin sa Psalms 110 verse 1, the Lord said to my Lord. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. So dalawa na silang Lord na nakita, o Yahweh o Adonai o Elohim o the great I am. Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Yung kausap ni Abraham bago gunawin ng Sodom at Gomorrah. The Lord na nandun sa earth na nakikipag-usap sa kanya, sent yung brimstone and fire from the Lord out of heaven doon papunta doon sa Sodom at Gomorrah. So ilan yung Lord? Lord of the heaven and Lord of the earth. Nangangahulugan ba many lords? No. Sinabi ng Biblia, sabi rito, 1 John chapter 5 verse 7, For there are three that bear witness in heaven. Merong tatlo na sumasaksi. For there are three that bear witness in heaven. Si Jehovah's Witness ba yun? Hindi. For there are three that bear witness in heaven. Si Jehovah ba yun, yung witness sa heaven? Hindi. For there are three that bear witness, 1 John 5:7, in heaven, ang sabi, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, which is our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. And these three are one. Isa lang. 1 John 5:7. Why?
Because sinabi na ng Panginoon kina Moses noon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, the Lord is one. The Lord is one. The God who made the heaven and earth ay nagpahayag sa tatlo. The Father, the Word, and the Holy Spirit. But the Lord is one. Nag-iisa lang. Pinakamataas ba ang Diyos Ama sa Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Hindi. I told you, the Father called yung another tinatawag na let's say person na Lord. If the Father is the Almighty, how can He call Lord? Kung nag-iisa lang ang isang Lord at ba't tinawagan niyang Lord sa binasa natin sa Psalms 110 verse 1, the Lord said to my Lord. Yung Lord, let's say the Father, yung nagsasalita na yon, said to my Lord. Tinawag niya na Lord. Nagtawagan sila na Lord o God. Yung tatlong persona na nagpahayag. Kaya, ang Diyos ay isa lamang, Holy One of Israel na sinasabi. Pero, tatlo sila sa kapahayagan hanggang sa matapos ang sanlibutan at lahat ng bagay. Kaya sabi rito sa Proverbs chapter 30 verse 3, I neither learn wisdom nor have knowledge of the Holy One. Holy One ang tawag kay Yahweh o sa Diyos o sa tinatawag na Elohim. The Holy One. Isaiah 43 verse 15, the Lord said, I am the Lord, your Holy One. Ang Diyos ay Holy One. Not Holy Father. Not Holy Son. Not Holy Spirit. Only. At pwede pumili yung mga Christian ba? Ay, gusto ko sa Holy Spirit. Ay, gusto ko kay Jesus Christ lang. Gusto ko sa Father lang. Wrong. There is only one Holy One. The Father, the Son, and the Holy Spirit, tatlong persona na nagpahayag sa sanlibutan at sa mga tao, sa creation, sa lahat. And when God called Him Father, when He created the nation Israel, and then yung mga Jewish people, yung mga Hebrew, they called God as their Father. Tulad ng Ama. Anong pagkakilala nila dun sa tinatawag na God the Son? Tinatawag nila yung God the Son na Son of Man. Na tinatawag na my presence. May kanya-kanya silang gawa. Yung Holy Spirit ay tinatawag rin na Holy Spirit. Pero hindi nila tinatawag na Father. At hindi nila tinatawag na animoy tao o Son of Man. Book of Daniel and Ezekiel, makikita nyo. So dito, God, the Lord God, is a Holy One. Nag-iisa lang. Pero makikita nyo sa Bible, the Father called Jesus Christ Lord and God. Di ba no? Yung lagi ko sinasabi sa inyo, na nalangin ng Panginoon, di ba? Narinig ng mga alagad. Father, sabi, glorify your Son, that your Son may glorify you. Biglang kumulog. Nagsalita nga, I glorified it and I will glorify it again. Glorify. Yung ginamit, it's the highest form of worship. Just like pag sinabi natin, Father, worship your Son so that the Son may worship you. I worship you and I will worship you again. Sinasabi ng iba, yung Ama namin, yung Diyos namin na yun lang ang tunay na
Diyos, kaya tunay kaming religion. Ang sino mong umanib sa aming iglesia maliligtas. Wrong! Makikita natin, even the Father Himself called Jesus Christ as His Lord and God. And even the Bible said, si Jesus Christ, sa Book of Titus chapter 2 verse 10, anong sabi ro na si Jesus Christ ay great God, Redeemer, and His name is Jesus Christ. Because only God can save. And Jesus Christ saves because He is God. He is God. He is God. Ang sabi rito sa 1 John chapter 2 verse 20, but you have anointing from the Holy One. Ang tawag ni John, si John the Beloved, yung sumulat din ng Book of Revelation, but you have anointing from the Holy One. Did he say you have anointing from the Father? No. Did he only say you have anointing from the Lord Jesus Christ? No. Did he ever say you have anointing from the Holy Spirit? No. He said you have anointing from the Holy One. From the Holy One. And you know all things. Kita nyo, ito yung doctrine nila. And you know all things, sabi niya sa mga mananampalataya. Because the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit ay tatlong persona ng Holy One. Kaya makikita natin dito, sa Isaiah 47 verse 4, Isaiah called the Holy One our Redeemer, or the Redeemer, the Holy One. Kaya makikita nyo rito, mga kapatid, na ang Holy Spirit, ang sabi rito, makikita na, the Spirit, let's check those, yung words na eksaktong sinabi rito. First, 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Ang sabi rito, ulitin ko, 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now, the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Isipin ninyo, yung God the Father, tinawag siyang Lord. Makikita natin doon sa Old Testament pa lang. Binasa natin sa Old Testament, sa 110, Psalms 110 verse 1. The Lord said to my Lord, Jesus Christ, siya yung binabanggit ng Lord doon, na another Lord. And we know, we call Jesus Christ, Lord Jesus Christ. And now, makikita natin dito, now, the Lord is the Spirit. Noong Old Testament time, nagre-reveal ang Diyos, ang Holy One sa Israel, as a Father to the children of Israel. As a Father. At yung isang designated na persona ay minsan ipinakikilala siya sa children of Israel as Lord. Subalit, the second person of the Trinity, bababa siya sa panahon na Roman Empire, na Iron Kingdom, pinanganak ng 4 BC. At tatawagin siyang Lord, King of Kings, Lord of Lords. At makikita natin, nung ang Panginoon si Kristo umakyat sa langit, isinugo, pinadala niya ang Espiritu Santo. Actually, pinadala ng Father at pinadala ni Jesus Christ ang Holy Spirit. Now, it's your turn. Kaya nga sino mang mag-blaspheme sa Holy Spirit, wala nang kapatawaran. Kasi siya na yung point, yung pinakadulo, pinaka-period ng history, ng theology, the Holy Spirit. Kaya sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ng Diyos ay wala nang kapatawaran. Ibig sa darating na panahon pa. Ang sabi rito, yung Holy Spirit, now, the Holy Spirit is what? The Lord is the Holy Spirit. The Spirit
The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is liberty. Sino ba nagpapalaya sa tao sa kasalanan? Di ba ang Diyos? Ito ang Holy Spirit ay nagpapalaya sa kasalanan. Totoo. Sapagkat tayo ay nakokondemn tayo dahil sa mga kasalanan natin through the Holy Spirit. We learn, we know, umiiyak tayo dahil sa Holy Spirit na pinapaunawa sa atin. Sapagkat ang Holy Spirit ay Lord. Lord, as the Father, like the Father. Lord, as like the Son, like Jesus Christ. And then Lord, the Holy Spirit, because we are in the last days. Kaya mga kapatid, ito ang tinatawag na pinaka-mainframe ng salvation natin, ng pananampalataya natin sa Holy One of Israel at sa Holy One na sinasabi even ng mga Christians, mga New Testament apostles ng Panginoon. Muli, si Brother Joe ito ng Karayoke Pananampalataya Katotohanan. God bless inyong lahat at Happy New Year, and to God be the glory. In Jesus' name. Let's welcome the 2026 na let the Lord God Almighty kumilos sa ating mga buhay. God bless inyo lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say Amen.